Update sa mga programa ng Pag-ibig Fund na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Yes, Sir Jack, ayon po sa Pangulo, mahigit 500,000 housing units na ang naipatayo o napondohan sa ilalim ng 4PH program. Paano po naisakatuparan ito at gaano po kalaki ang nabawas nito sa housing backlog ng pamahalaan? Ay, una po sa lahat, ay kami po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulong Marcos sa pagkilala niya sa sektor ng pabahay sa kanyang nakaraang State of the Nation Address. At ito naman ang ating mga naisagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon ay bunga din ng kanyang mga utos at direktiba na lalong palawigin para magkaroon bahay ang ating mga kababayan. At kaya natin ito nagawa ay dahil ang pagpapasatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ilalim ng pamumuno at direksyon ng ating Secretary Jose Ramon Aliling ay malinaw. Ito ay pagbuklurin, pagtulong-tulungin ang lahat ng sektor, pribadong sektor, mga kapwa ahensya natin sa pamahalaan, at ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magsama-sama para una, tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, magtayo, damihan ang supply ng socialized housing units, mga housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. At pangalawa, mula po sa amin sa Pag-ibig Fund, ay panatilihin at mas pababain pa yung interest rate sa ating housing loan para lalong maging mas abot kaya ang magkaroon ng bahay para sa ating mga kababayan. So muli, pinadami natin ang supply o housing units na abot kaya, dekalidad para sa ating mga kababayan. At suportado ito ng affordable financing sa tulong po ng mas pinababang interest rates sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan. Okay, Sir Jack, itinaas sa 10 million pesos yung maximum Pag-ibig Housing Loan. Sino po yung mga pinakamalaking nakikinabang sa dagdag na low ceiling na ito? Asekueng, tama po kayo, tinaas po natin sa 10 milyon hanggang 10 milyong piso ang maaaring mahiram ng isang Pag-ibig Fund member. Ito po ay para tugunan po natin ang pangangailangan ng mas marami nating mga miyembro, partikular na po yung napabibilang sa middle class. No? So ito po yung ating tugon sa pangangailangan ng middle class workers na miyembro din po ng Pag-ibig Fund na magkaroon po sila ng abot kayang housing loan para makabili ng housing unit na kanilang ninanais. At ito po, again, ay muli po, ito po ay pagsasakatuparan sa utos po ng ating Pangulo na dapat po tugunan at bigyan ng pagkakataon ng mas higit na nakakaraming Pilipino na magkaroon ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ito pong pagsasataas natin ng housing loan limit kada miyembro ay akmang-akma po naman para sa pangangailangan ng middle class. At pangalawa po, sana po ito po ay makatulong na ang mga presyo ng mga housing units na available po sa ating mga kababayan ay pumasok doon sa range na yon, ay presyohin o pababain sa range na yon sapagkat handa po ang Pag-ibig Fund na ponduhan at pautangin ng ating mga kababayan sa mababang interest po muli. So pinataas po natin up to 10 million ang mahihiram ng miyembro habang pinananatili ho nating mababa ang interest rates para muli po ay magkaroon po ang ating mga kababayan ng sariling tahanan sa abot kayang paraan. Alright, Sir Jack, paano naman po tinutulungan ng Pag-ibig ang mga low-income at first-time home buyers po na magkaroon ng sariling tahanan? Sir Joshua, ito po namang pagdating sa socialized housing loans po natin ay pinapatupad na ho natin at mananatili po ito. Sa ngayon po, mayroon po tayong subsidized rate
na 3% per month po lamang para po sa mga first-time home buyers na bibili ng socialized housing unit. Ibig sabihin po, ang isang housing unit na ang halaga ay 950,000 pesos, maaari po yang ipasok sa Pag-ibig Housing Loan at ang babayaran lamang ng miyembro kada buwan ay 4,000 pesos a month. Kadalasan po, mas mababa pa po yan sa renta. At kaya muli po, ito po'y tugon muli sa utos po ng ating Pangulo na tugunan. Lalo na po yung mga pangangailangan ng low-income earners, minimum wage earners, kung nagdadalawang isip pa ho na bumili ng sariling tahanan, dinadamihan din po natin ang supply ng socialized housing unit. Sa katunayan, kakapunta po lamang ng ating Pangulo sa Davao, kung saan po ay binisita po niya ang mahigit 400 po nating mga kababayan na may sarili ng tahanan. Sa tulong po ng Expanded 4PH, binabayaran ho nila monthly. Meron ho, nagbabayad ho doon in around 2,000 pesos lamang per month para sa isang unit na ang halaga ay around 1.45 million pesos. So yan po ang ating hatid. Yan po ang ating hatid lalo na po sa mga first time home buyers, mga low-wage earners at minimum wage earners. Sir Jack, habang lumalaki yung bilang ng mga housing loans, paano po pinananatili ng Pag-ibig yung matatag na financial status nito? At ano po yung ginagawa ng Pag-ibig para matiyak na tuloy-tuloy ang pondo para sa mga susunod na housing projects? Si Kweng, ito po ay bunsod ng napakalaking tiwala po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund at ito po ay labis po namin pinasasalamatan. Kaya po natin napapatupad ang mababang pautang para sa pabahay ay una, dahil po yung pong nakokolekta nating ipon sa mga miyembro ay higit lalong tumataas. Sa katunayan po, sa unang 6 na buwan ng taon ay lumagpas 100 bilyong piso na po ang ipinagkatiwala ng ating mga miyembro. Voluntarily po, karamihan dito ay voluntarily pong pinagkatiwala at iniipon ng ating miyembro sa Pag-ibig Fund Savings Programs. At pangalawa po, ang ating mga housing loan borrowers ay patuloy po silang nagbabayad ng tapat at tama sa kanilang mga housing loan. Ang ating tinatawag na performing loans ratio ay nasa around 94%. Ibig sabihin, susi po ito para maging sustainable ang pagpapaikot ng pondo, para hindi lamang natin mapanatili yung mababang interes, ngunit mas marami pa ho sa ating mga kababayan ang makikinabang sa ating Pag-ibig Housing Loan oras na sila po ay magdesisyon na bumili po ng sarili nilang bahay. Alright. And Sir Jack, bukod po sa mga pabahay, ano-ano pa po ang mga ibang mga programa ng Pag-ibig Fund na inyong nakamit at may pagmamalaki na isa katuparan dito nakalipas sa taon? Sir Joshua, una na po dyan yung ating savings programs. Nabanggit ko po kanina na mahigit 100 bilyon na po ang inipon at pinagkatiwala ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Senyales po ito na ang ating mga kababayan ay tumataas po yung kanilang appreciation at tiwala sa pamahalaan, maging sa pag-iipon para sa kanilang kinabukasan. At mayroon pa rin po tayong available at inaalok na cash loans. Ito naman po yung ating multipurpose loans para po naman sa ating mga miyembro na may pangangailangang pinansyal. Tulad nga po ng nabanggit ng ating Pangulo, mahalaga po na hulugan, pagpatuloy ang paghuhulog sa Pag-ibig Fund dahil po ito po ang paraan nila para sa oras ng kalamidad, oras ng krisis, ay mayroon po silang matatakbuhan at mapapakinabangan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig.